Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta, dami-dami, libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the Support. Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero uno. Kagat kumango na at isigaw mo. Sabihin mo, energy! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Shelly. Lindsay, gusto ko lamang pong i-share itong kwento ko. Kasi, nakokonsensya po ako in a way. Noong October 2025, nakilala ko po ang boyfriend ko na tawagin na lamang po natin sa pangalang RR. Halos mag-aapat na buwan na sana kami noong February. Kakauwi ko lamang po noong nakaraang Thursday galing sa kanila. Sa totoo lang, wala naman talaga akong balak na umuwi noon dahil mas iniisip ko yung sitwasyon ng boyfriend ko. Sabi ko, paano na kaya siya kapag wala na ako? Kasi Pangga, hindi naman ganon kasaya yung pamilya nila. Araw-araw may galit. Araw-araw may sigawan. Alam mo yung halos alas 5 pa lang ng umaga, gigisingin na siya ng mama niya para utusan. At hindi lang basta utos, kundi mayat maya gigisingin siya. At ang sasabihin, tanghali na raw. Ginagawa ng mama niya yon lalo na kapag wala kaming pera. Kasi kapag nakakapag-abot naman ako sa kanya, sobrang bait ng mama niya sa akin. Hindi kami ginigising. Pero syempre, hindi naman palaging meron ako. Dahil hindi naman ganon kaganda yung trabaho ko. Nakakapagod din yung sitwasyon ko. Alam ko naman na nakikitira lang ako sa kanila. Pero yung ipamukha nila sa akin na
Nagdagdag lang ako sa palamunin. Doon ako nasasaktan. Hindi ako palamunin dahil bawat sinusupo ko, pinagtatrabahuhan ko. Alam mo, kapag nangungutang sila sa akin, okay lang naman kahit wala nang matira sa akin. Pero, kapag pinapasingil ko na sa boyfriend ko, sila pa yung galit. Kami pa raw yung hindi makapaghintay at kami pa raw ang nagrereklamo. Nagpatong-patong na lang yung bigat ng nararamdaman ko, DJ Lindsay, kaya umuwi na lang ako ng bahay namin at hindi ako nagpaalam sa kanilang lahat. Boyfriend ko lang ang nakakaalam. Malungkot ko po siyang iniwan dahil alam ko may utang pa kami roon. Pero sinabi ko sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil ipapadala ko yung pambayad sa utang namin. Isang linggo pa lang ako dito sa amin. Halos hindi na po ako makatulog. Alam mo yung pakiramdam na masaya naman ako na nakalaya ako sa sitwasyon kasi alam kong hindi ko yon deserve. Pero hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung babalik pa ba ako doon o hindi na. Sa ngayon kasi okay naman ang lagay ko dito sa bahay namin. Kasama ko yung pamilya ko. Nakakakilos ako nang wala akong iniisip. Ang sarap sa pakiramdam na nandito ka sa sariling bahay. Nakakakain ako ng maayos. At mahal na mahal nila ako dito. Napagod ako kasi pinaramdam nila sa akin na sampid lang ako. Naubos ako dahil ako yung inasahan nila kapag wala silang malapitan. Lahat ng yun nangyari dahil lang sa pagmamahal ko sa boyfriend ko. Bagay na hindi ko naman dapat problemahin. Kinakasakit ng ulo ko. Kahit na hindi naman dapat. Ito ba yung kapalit ng pagmamahal? Dapat pati pamilya, akuin ko yung problema. Ayoko na pong maramdaman yun. At sa totoo lang, hindi ko alam kung babalikan ko pa yung boyfriend ko doon. Ngayon na magaan na ang lahat, minsan sumasagi sa isip ko na makipaghiwalay na sa kanya. Kasi kung sakaling tatagal pa yung relasyon namin, baka maging mas miserable pa ang buhay ko. Sumulat po ako dito dahil hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Ipaglaban ang pagmamahal ko sa kanya kahit alam kong ako ang mahihirapan o pabayaan ko na lang. Because again, alam kong I deserve better. Pangga, tulungan niyo po ako. Muli, ako si Shelly. At ito ang lihim ng aking liham.